Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. So, mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading kay Jane Tarot Reader. I-search mo na lang siya. And ma-appreciate ko yung comment, guys. Kahit po heart-heart lang, smiley, malaking bagay yun sa akin. By the way, sorry about my voice. Medyo sinisipon po kasi ako ngayon. But anyway, let's start your reading. This is for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter, Libra. You do have your palm tree and paradise. Okay. One more card. Healthy choices. Okay. So, you are focusing ngayon sa yung, self-love, self-care, being happier. You want happiness. You're manifesting happiness. Gusto mong maging masaya. And you're trying to be more stable. Mag-focus sa iyong security. May mga bagay kang tinitiis ngayon, but, you want to enjoy life. And you do have your soulmate and clock at the bottom of the deck. I don't know, yung iba sa inyo, sa kaka-focus mo dito sa iyong sarili with regards to soulmate, wala ka nang pakialam kung parang matagalan siya or what. It doesn't matter anymore. Pero yung iba, wala namang kasing kakonect. So, talagang ang focus mo, sarili mo. But anyway, this is love reading. So, kukunin natin yung person nakakonect mo, or if there is. For Libra, please, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. You have your sunglasses, engagement ring, and hand of cards. Okay. Bottom of the deck is the girl talk. Kukunin natin yung mutual energy or kung ano meron dito sa connection na ito. Situation. For Libra, please. Chemistry is here. And religious factor. I don't know, you could be dealing with a twin flame kasi chemistry, this is a twin flame card for me. And there's a strong magnetic attraction here. Kaya lang pwedeng medyo naapektuhan yung connection ninyo dahil sa magkaiba or magkakaiba ninyong paniniwala, especially with regards to religion, or pwedeng sa kultura, pwedeng ganun din. And for now, you are trying to focus on yourself. You do have your love yourself first. Yung person na to is I feel like kung walang connection sa inyo, ini-stalk ka niya, this person is watching your every move. And I feel like engagement ring, so pwedeng ang tingin niya sa'yo, you are someone very important. No one can. You are important, you are special para sa taong ito. And sobrang halaga ka para sa kanya. With the hand of cards, I feel like pwedeng hindi niya pinapakita yon. But then the hand of cards is showing here with the card Ace of Swords. So yun ay regarding sa thoughts or nasa isipan nitong taong ito.
And this is you. Na pwedeng iniisip ka nitong taong nito. Parang gusto niya ng chance, or especially if you're dealing with a person na mahilig sumugal or magsugal. Gusto niyang mag-take ng risk or sumugal dito sa connection na ito. Because this is showing us an eternal connection. Someone here in the connection wants to open up, or pwedeng may pag-open up na ginagawa na, or nandun pa lang yung gustong mag-open up. Yeah, you could be dealing with the twin flame, like what I've told you. Conversation. Pero medyo effect or apekto lang yung dahil sa taas ng ego. Kaya hindi makapag-open up. But definitely, there's a lot of heartbreak na nararamdaman ngayon, maybe because sa separation or maybe ending na nangyayari sa inyong dalawa. Anong emotion ninyo para sa isa't isa? I can see the planet Neptune. Actually, ang planet Neptune sa astrology, it's about this is a planet of dreams, illusion, addiction, spirituality, delusion, oneness, and deception. But anyway, ito ay may kinalaman more on sa spiritual, and it is ruled by the planet or by the sign Pisces. Okay? The golden mirror is here. So I don't know if you're dealing with the Pisces. Girl with the snake. This is your emotion para sa person mo not today. Emotion ng person ito towards you. You do have here addiction, cassette, ascending. And separation. Mutual energy. Unrequited love. Very soon, and flirt is here. Okay. Bottom of the deck is you deserve love. Okay, you might feel like both of you ay hindi enough yung mga meron ngayon, or kung ano man yung mga nangyayari ngayon, parang hindi enough ito para ipagpatuloy ang connection. So maybe may separation sa inyo nito person nito. And with the unrequited love, you might feel like itong person na ito ay walang enough na attraction sa'yo, or hindi kanya gusto. Okay, yung unrequited love is more like kung ano yung pagtingin niya na nakikita mo sa kanya. Okay, maybe feeling mo hindi kanya gusto. And then the person na ito might also feel the same. Pwedeng ganun din ang tingin niya sa'yo, parang hindi naman niya ako gusto. Na parang, wala lang tong connection na to, wala lang to, flirt lang to, or what. Maybe attracted lang ako sa kanya. You're trying to focus on yourself, golden mirror. Mag-focus ka sa sarili mo. Naglalagay ka ng boundary sa mga narcissist na tao. Some of you, of course, aminin mo yan. Sarili mo na lang yan. But you could also be a narcissist as well.
parang lahat ng action mo ay iniisipan mo ng, ano tawag dito, dahilan. And, you are, yeah, with regards to your person, pag-iwas ang ginagawa mo ngayon. Yung person na ito is, may paulit-ulit siyang ginagawa regarding sa'yo. And this person is missing you. This person is really sad. And, I don't know, maybe yung paulit-ulit yung ginagawa has something to do with listening about you, or maybe your advice or something that you said. Maybe paulit-ulit niya yung pinapakinggan or binabasa if this is a chat, or maybe there's a recorded message na ginawa mo, or maybe yung phone call ninyo in the past is recorded sa phone niya. So may mga paulit-ulit siyang pinapakinggan doon. This person is preparing for something, and it is showing to me as union. So maaaring pinaprepare niya ang sarili niya to see you, or what. This person miss you. Anyway, what will happen in the future para sa inyong dalawa? You do have your heart with the key, the sword and rose, and what else? For the sign of Libra, passion. Okay. Talking, coffee cup, and the Grim Reaper. Clarify this, please. Nakakamoy ako ng chocolate. Healing Heart is also here. Bottom of the deck is the Dragonfly. Oh, no. Meron tayong isa pang message. Love call. Okay. Mutual energy. Reconciliation is here, and separation. So, what will be the actions in the near future? Dito muna tayo sa side niya. Love yourself first. And one more card. Okay, dalawa. Healing family issues, and pay attention to the red flags. Passion is here. Worth waiting for. Wedding. One more card. Romantic feelings, and at the bottom of the deck is forgiving and learning. Okay. In the future ay a lot of healing, you know, ang nangyayari. And maraming pagbabago. I can see you, well, yung iba sa inyo guys, I can see two energies ang nangyayari. In the future, some of you, you're cutting off someone in your life, or you're cutting this person off. O, mahal mo, oo. Pero, nagkaroon ka na ng clarity eh. Diba? Diba? And although you do love this person, maybe you are more open na maging masaya. You are more open sa sa new chemistry sa buhay mo that would match you better than this person. Okay. So, continuous ang separation para dun sa iba. At saka tinatanggal, ikaw na dito eh, kinakat off mo na talagang talaga tong taong to eh. And, yung iba naman sa inyo, this is different situation. Okay? If there's this energy that this is a past person na parang there's no second chance or no more chance sa inyong dalawa, there's separation sa inyong dalawa,
in the future, itong person na ito wants to heal sa connection na ito. And I can see freedom from a relationship na hindi siya masaya. This person wants to talk and will talk to you. Kakausapin ka niya. And there's a lot of passion dito sa taong ito. Pay attention to the red flags and the healing family issues. So, nakita tayo. Guys, if you're dealing with a toxic person, some of you talagang you need to focus on yourself. Mas lumapit ka sa mga magulang mo. If this is a toxic person, you need to focus on yourself and then lumapit ka sa magulang mo. Be more open to them. Mas magbe-benefit ka pa nga sa kanila. Or, kung wala na yung magulang, and then maybe other people, na maybe a family member, na parang mas nararamdaman mo yung feeling na sa kanila ka na lang dapat mag-focus kesa dito sa person ito. If this is a toxic person, okay, it is showing to me as love yourself first. Pwedeng dun ka sa isa nakaka-relate, continuous and separation. Pero dun sa iba, nakita tayo ng changes. Especially if you're starting to love yourself, okay, whatever you're waiting for in your life, paparating siya sa'yo. Okay, may dadating sa'yo. And nakikita natin itong person na ito pwedeng maghabol. This is a new person. And I can see a person with money. Ayan, abundance. Pwedeng itong person na ito ang maghabol. Yeah, maghabol or makipag-usap sa'yo, tumawag sa'yo, etc. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.